So, isang taga Equatorial Guinea mga amigo ang nag-message sa akin at actually message na matagal na. O matagal na at ang sabing ganoon ay ang gusto lang, ayan, ang gusto lang ay ito pala, makinig kayo. Ang gusto lang namin ay kung ano ang trato mo sa mga anak mo, ganun mo rin itrato ang pamilya nila sa mami. Magandang araw po sa inyo lahat mga amigo. Alas 8:21 ng gabi. Actually dapat nagla-live ako ng time na to pero wala hindi ko ba nakikita sarili kong nagla-live sa ngayon. Opo, sa mga nangyari, isipin niyo po. Hindi, maraming reason kung bakit di tayo nagla-live. Maraming dahilan kung ba't di tayo nagla-live sa gabi at mas minamanatili natin nga nasa bahay tayo. Nakipagkwentuhan at kasama ang ating pamilya. Isa sa reason kaya hindi tayo nakakapag-live mga amigo sapagkat mas pinipili natin na magkaroon ng time sa ating family. At hindi nyo na alam kung ano nangyayari sa amin kapag kagabi. Kaya po, pagka ngayong tagal natin walang live hindi tayo nakakapag-live. Pero darating sa point na makapag-live naman tayo mga amigo. Kasi namimiss ko yung pag-live sa gabi. Pero syempre, mas maganda pala yung ganun. For example, magla-live ka ng dire-diretso. After ilan, magpo-post ka. Tapos, la-live ka uli. Ganyan. Maraming reason din. Na syempre, isa pang reason kaya tayo nakakapag-live ay minsan gabi na tayo nakaka-uwi. Hindi naman. O minsan gabi na tayo nakaka-uwi at syempre pagkakagaya niyan, alas 8:22 na. Halos nakaka-uwi lang din namin. So sa halip na merong magawa, pumunta lang kami dito kasi nga meron kami inaayos na mga gamit dito. Gawa ng maraming kaming mga lakad sa mga susunod na araw. So, uwi na rin kami after nito. Basta bigyan lang ako ng mga 15 minutes para makapag-vlog mga amigo. Kasi hindi ako nakapag-vlog halos ngayong araw. Sobrang dami kong inasikaso. So, kahit busy tayo ngayong umaga, ay ngayong maghapon, marami naman tayong time pa rin sa family natin. Kaya lang, syempre habang nandito ako, nagpapahinga-pahinga at ayoko naman na umuwi agad kasi sabi ko nga gusto mo na magpahinga kahit saglit. So naisipan ko nga mag-vlog mga amigo. Kaya nga ngayon tapos nagbabasa-basa ako dito. Naligo lang ako dito tapos uuwi na rin kami ng bahay. Actually hindi pa kami nakakalipat ng bahay. Matagal nang tapos yung bahay, yan ang totoo. Kaya lang mayroon pang hindi na ikakabit. Opo. Mayroon pang hindi nakakabit sa bahay at yun yung kulang nila sa kurtina. Bumaha sa Metro Manila, nagkabagyo, kaya yun. So yun ang dahilan kaya hindi nila na ikakabit kasi mga baha nga po. Pero matagal na almost 1 month na hindi na ikakabit yung mga kulang dito sa bahay. Pero pwede lang tulugan. Actually, naipag-pray na ito ni Pastor at pwede naman na matulog dito. So, na-dedicate na ito sa Lord. Pero mas maganda sana kung merong actual, meron talagang magandang dedication na mangyari. Yung kahit simple lang, pero yun nga, hindi naman na marami ang bisita. Basta lang at least yung bang ang gusto ko kasi rito yung talagang kahit pa paano may pagsasaluhan. Ganun po. Kaya lang syempre ang dami nang nangyari, di ba? Alam niyo po yung mga nangyari na yan at sa lahat ng mga nangyari po ay hindi po ganoon hindi po ganoon kadali ang lahat ng mga nangyari. So, syempre habang ako nagbabasa kasi nung nagkaroon ng nararamdaman si Kylie ng time na na siya ay dinala namin sa doktor at syempre kahit na parang kahit naman pala ang gawin ko na minsan din yung nakikita na maraming oras sa family at
bantayan yung anak, alagaan yung anak. Hindi nyo naman nakikita kasi hindi nyo naman ako nakakasama sa matagal na panahon, matagal na oras. Sa maghapon, mas makakasama nyo lang ako sa video sa saglit na oras lang. Pero kagaya po nito mga amigo, ay kagaya nitong si Here Moon, sabi niya, get well soon Kylie. O ito yung time na nahihilo si Kylie ata, kung hindi ako nagkakamali. Oo, pero hindi mo siya lalagnat. Ang sabi ganoon, bantayan mo yung anak mo, hindi lang lagi sila Chamami at Misma, sabing ganoon. Tapos sabi ni Precious, tama. Oo, tapos sabi naman itong Ren, yung mga Ren na to. Eto, sabi niya ay true yan, bukang bibig lagi parang alang amor sa anak. Kaya di makapagtataka na malayo ang loob ng mga anak sa kanya. Sabing ganun. So, minsan talaga ay makikita mo ang panghuhusga ng tao depende sa minuto na nakikita nila sa vlog. So, unang-una ay sabi nga nun ay wala daw amor ang mga anak sa akin. Pambihira, saglit nyo lang naman ako nakikita sa vlog pero ibig sabihin parang hinusgahan yun yung pagkatao ko. Tapos yun yung comment yan. Charan! Ayan yung comment niya mga amigo. Dahil bukong bibiglaw natin si Chamame at si Misma. Sa vlog po yun mga amigo, hindi naman po araw-araw maya ay yun ang bukong bibig natin na sila Misma at sila Chamame. So nangikakataon lang na syempre yun yung mga nangyayari sa araw-araw. Pero hindi nyo alam yung mga bonding namin ng family, especially sila Kylie at sila Chuchem. So minsan mga amigo pagkagabi na, ay ang bonding kasi namin is pagkakain, tapos pagkayari kwento-kwentuhan, konting ganyan. So hindi naman po pwede na 24 hours kami magkukulitan, magkukwentuhan, maglalaro o mapakita natin gano'n. Every Sunday po mga amigo ay family day. Family day meaning kapag ka po right after ng church ay lumilibot po kami. So kasama dito ang anak ni Weng, si Ronet, at saka si Seki, tapos pati po si Chuchay. So, walang katotohanan. Ito nga po ang kwento yun. Ito ang sabi ko sa inyo. Isa sa message. Isa ito, ayoko magsalita ng pangalan Ayoko magsalita ng pangalan mga amigo Kasi baka mamaya ma-misinterpret na naman at isumbong na naman tayo at itag pa sa mga yung mga taong naninira sa atin. So, isang taga Equatorial Guinea mga amigo ang nag-message sa akin at actually message na matagal na. Matagal na at ang sabing ganoon ay ang gusto lang ay ito pala, makinig kayo. Ang gusto lang namin ay kung ano ang trato mo sa mga anak mo, ganun mo rin itrato ang pamilya nila Chamame. Meaning, kung ano yung pagmamahal, ano yung binibigay ko sa mga anak ko, ganun din dapat daw bigay sa mga anak ni Mami. So, ibig sabihin, ang nais niya, so wala akong sinabing pangalan, kung sino yon, basta taga doon, hindi ako sasabi kung sino sa kanila, pero marami na mga taga Equatorial Guinea. May mga kaibigan ako doon, hindi lang yung pamilya ni Chamame. Dahil kasi pagka inilabas ko to at sinabi ko to ay for sure may mga magsusumbong na naman. Pero yun po, sabi nga noon, dapat ang turing mo, kaming mga Afrikano, kung ituturing mo na parang anak yung mga Afrikano, dapat kung ano yung pakikitungo mo sa anak mo, kung ano yung mga bagay na binibigay mo sa anak mo, kung ano yung pagmamahal na binibigay mo sa anak mo, kapantay dapat ng pamilya na tinutulungan mo. Yun ang sabi. Sabi ko, ay ganun pala yun. Sabi ko, meaning, pagka tinuturing pala akong tatay, ibig sabihin pala, ay ganun din yung pakikitungo ko sa kanila. Kumbaga, pantay yung treatment, pantay yung binibigay, pantay lahat. Yun ang sinasabi sa akin. At nagulat ako, sabi ko, ganun pala dapat, sabi ganun. Pero,
para sa akin, hindi naman tayo nagkukulang eh. Kung anong, love natin yung mga yaon, love din natin yung mga bata. Pero, hindi po pwedeng mapantayan yung mga anak natin kasi yun yung totoo nating pamilya. O yun, yun ang inireplay ko. Pero sabi, mali daw yung aking panuntunan o mali daw yung aking ginagawa. Ayun po ang sabi sa akin. So, dapat daw pantay. Kaya, kagaya niyan, ang katotohanan, anak ko siyempre ang uunahin ko. Siyempre, love natin sila pero dapat yung totoong anak natin ang ating uunahin. So, hindi ako nagkukulang sa anak ko at sasabihin hindi malapit ang love ko. Malapit ang mga anak ko sa akin. Hindi nyo lang nakikita kasi nga po, hindi naman sila laging kasama sa vlog. Opo. Pero pag nakita nyo ang bonding namin, every Sunday, yung kami pupunta sa coffee shop, magkukwentuhan, at minsan, kaya magsuswimming, marami pagkakataon, lalo na kay Chuchim. So, yun, akala, ang daling kasi manghusga ang daling manghusga. Para sabihin, parang alang amor sa anak, kaya di nakapagtataka malayo ang loob ng mga anak sa kanya. So malayo daw ang anak ko sa kanya dahil wala daw akong amor sa mga anak ko. So yun ang sinasabi. Every time na pagkuha na ng grades sa mga bata, ako ang andoon. Pagkukuha ng grades kay Kylie, ako ang nandoon at ako ang nakakasama. Si Chuchen kapag hapon, ako ang sumusundo kay Chuchen siya kay Lenlen dahil maaga sila umuwi. So, yun ay mga bagay na pagkapakita na mas inuuna natin sila. So, every Monday to Tuesday, sinusundo ko si Lenlen tsaka si Chuchen. At sometimes, ang ginagawa po namin ay after ng school, minsan mag-aantay kami kay Kylie, ganun. Kahit may driver kami, ako ang nag-hands-on. Tapos, ganito pa, madalas, tatanungin ko, Kylie, ano gusto niyong ulam? Kasi hindi ko sila napagluluto talaga before. Pero, nung time na meron na akong oras, na ipagluluto ko na sila. Sa totoo lang, sa mga marunong magluto, hindi po sa pagmamayabang, sa mga marunong pong magluto, mga amigo, kapag ka nakakatikim ka ng luto na medyo hindi okay, ay malalaman mo talaga kung hindi masaya. Ay, hindi ka nasasarapan, gano'n. Sa kagaya po minsan sasabihin ko anong gusto niyong ulam. Ano ang gusto niyo? Kasi si Lenlen hindi pwedeng baboy. Hindi siya pwedeng baboy, puro isda lang at saka gulay. So, sasabihin ko anong gusto niyong ulam. Minsan ginagawa ko kasi hindi nga po pwede si Lenlen ng baboy ngayon. So, dalawang ulam, isa isda at saka isang karne. So, yun na po yung ulam namin maghapon. Dati kasi isang ulam lang namin sa tanghalian. Kaya natatawa na lang ako sa mga taong mapanghusga. Grabe manghusga at saka grabe sabi ganun yung message nga sa akin, gusto niyo pakita ko sa inyo ito para sabihin resibo. Pag na kasi pagka sinabi ko ito, ang mangyayari po mga amigo ay malaking issue po ito. At saka for sure ay malaking pero yung grabe yung mga sinasabi sa atin. Kaya nga sabi ko nga for example na may time na magluluto ako kila Kylie pag may talagang oras talagang gumagawa ako ng way para makapagluto. Like minsan nagluluto ako ng mga pagkain na hindi nila natitikman tulad ng tom yum. Yung mga ganun, magluluto ako. Marami kung alam kasi na luto talaga na gusto ko naman na ipakita ko through pagluluto, through cooking, through sa pagkain, yung love ko sa kanila. Hindi naman masasabi na malayo ang loob dahil dahil lang akala hindi binabantayan. Kagaya niya, that time na sinama ko si Kylie sa doktor, sino ba ang sasama sa bata kung pagka pinadodoktor or merong nararamdaman ako? Maraming times mga amigo, like for example si Kylie,
Like, pati si Lola Eden, kailangan ng gamot. Nakarating pa kami sa Gapan City para bumili ng gamot. Minsan madaling araw, ganun din po mga amigo, kailangan ng gamot ni Kylie. Pumunta pa kami sa Gapan kasi sarado na yung mga butika dito sa atin. Tapos ganun din naman, ang nami-misinterpret kasi ng ibang tao kasi hindi nila nakikita yung araw-araw na ginagawa. Kaya akala porque walang video or hindi nakikita sa video ay ibig sabihin ay hindi ko na ginagampanan yung pagiging tatay ko o hindi ako malapit sa mga anak ko. Malapit ako sa mga anak ko, sa mga kaibigan ko, sa lahat. Kasi ang pagkapakita ko ng love para sa kanila is yung true, yung pagluluto. Hindi ko na sabihin love kita anak, ganun, no. Yung pagluluto, ipagluluto sila, ililibot sila, may family day, at yun. Pero aminado naman ako before, nung nandito yung mga anak nila Chamame, talagang may oras ako, kaso hindi ganun kadaming oras kaysa ngayon. So, minsan talaga, may time din na wala namang oras, ganoon. Pero every Sunday, I'll make sure na kasama ko nga po sila. Kaya nga po, yun nga eh. Minsan pagka sasabihin na kung asan ako lagi, parang gano'n, parang lagi ako nakilala sa mami before, ganyan. Hindi nila alam na may mga pagkakataon na pamilya ang kasama natin. Minsan hindi ako nagpupunta sa kanila ng ilang araw, mga ganoon. Or kunyari, yung pupunta ako ngayon, mamayang hapon, hindi ako punta ngayon, mamayang hapon, nandun ako, parang gano'n. Kaya po mga amigo, huwag tayo mangusga sa ating kapwa. Sabi niyan gano'n, mga amigo, kahit ano pa yung gawin ko pala, hindi ako magiging mabuti sa paningin ng mga taong nagagalit sa akin. For example, nung time na mataba ako, ang sabi, Rowel, mag-diet ka. Kasi ang taba-taba mo na, prone ka sa stroke. Nung nagpapayat ako, ang sabi gano'n, Rowel, huwag kang magpapayat kasi hindi bagay sa'yo. Nung time na ako ay nakasando lang, ay ang sabi sa akin ay, Rowel, kapag ka naman ikaw ay nagbablog, dapat ayusin mo naman ang pananamit mo. Nung time na ako ay nakaporma naman, so at ako yung naayos sa pananamit, ang sabi naman sa akin ay mayabang na ako o nagmamataas na ako, parang ganon. And then the time na tumutulong ka sa kapwa mo, o pag tumutulong ka sa kapwa mo, yan ang exploit ka, o lalo pag binibideo, nang i-exploit ka, bakit hindi ka tumulong ng walang video, or yung gano'n. Nung time na hindi ka naman tumutulong, ay sasabihin gano'n hindi ginagamit mo lang, binibideo mo yung mga tao, pero hindi ka naman tumutulong. So, ano pa man yung gawin ko sa inyo, or ano pa man yung gawin ko sa kapwa ko, merong masasabi ang ibang tao sa ginagawa natin. Walang mabuti sa ginagawa ko sa mga taong napaka-negatibo ng pag-iisip sa kapwa. Kaya ano ang dapat natin gawin? Hindi natin kailangan baguhin ang ating sarili para i-accept tayo ng tao. At yun ang aking gagawin. Gagawin ko kung ano makapagkapasaya sa akin, pero baguhin ko ang aking sarili para i-accept ako ng tao ay hindi ko po gagawin. Dahil masaya po ako na sa mga ginagawa ko araw-araw. At kung meron akong pagkukulang, mga pagkakamali, ako humingi ng paumanhin, lalo sa pamilya ko at sa mga taong nasaktan ko. Ganun po ang buhay, mga amigo. At kung hindi kayang i-accept, wala po akong magagawa doon. So yun po mga amigo, maraming salamat po at God bless po mga amigo.